Para sa teacher, okay, the 12 or that is 21:10 of the book of Devarim, and we can find the if you go out with non-obligatory war upon your enemies, and Hashem Elohim delivers them into your hand, and you seize their captives, and you see among the captives Yefat Tuar, a woman who is beautiful, and you desire her, you may take her for yourself a wife, and you should bring her into your home, and should shave her head and let her nails grow, and she should remove from herself the clothing in which she was captured. Okay. Now, in the plain understanding, at makita na may nga context, kung sila nakigira nga gitawag og non-obligatory war, kan kidiin wala gi-instruct nga patyon sila tanan, nga makita sila og babae nga attractive, gusto nila asawahon, then tanggalan siya sinina. Nga naman tungod kay ang mga nations nga magatubang sa gira sa Israel, suluban nila ang ilahang mga anak babae o gwap sinina para nga ma-attract kanya dili sila patyon o ma-preserve ang pamilya. And then, kalbuhan, ngalon ang mga buhok, and then patagason ang kuko, pahilakon o 30 days or isa ka bulan. Kaya ngano daw nga yan ana ang itsura para daw nga mawala iyang attraction. Kung wala na sinina nga gwapo, mawala ng buhok, o ingapan tagas pa gyud ang kuko, niya magsipag yung hilak sulod sa 30 kadlaw. But then in considered portion, adunay makita nato nga message that the beautiful woman or Yefat Tuar alludes to the soul. Sama daw siya sa soul. And then, her capture from the enemy and alludes to the release of the soul from the desire of the body. And at the outset of the month of Elul, she should weep for 30 days in the days of her return to Hashem in Teshuvah. Ang paghilak daw of 30 days alludes to the soul during the month of Elul. Now remember, at nangaging Rosh Chodesh sa month of Elul, ang mga Sephardi, nagsilikot na sila. Sulod sa 30 kaadlaw before Rosh Hashanah, parang umaabot nga September 11. Whereas ang mga Ashkenazi, kung matunong og Shabbat, ang 1 week na muabot sa 10 days. Muabot sa 10 days ang ilahang pag-cry. Nga naman, King David yon, cry to Hashem in the time of accessibility. Remember, the month of Elul, according to the Arizal, is the acronym of Anili Vili Dodi. I am my beloved's and my beloved is mine. And the theme for the month of Elul is Hamelech Basadeh. That means the king is in the field. That means Hashem, the creator, he is the king, is the Melech, and he is available, he is accessible because he is in the field. You need not to pass on to the protocol before approaching the king. If you have an appointment, mawagi kag protocol normally. But not in the month of Elul. Na panahon sa Elul, Hashem is in the field. Nagulat siya sa mga tao nga mo duol kaniya. So Hashem now is accessible. And then the woman who is beautiful has to cry for 30 days.
Muhilak siya takadlaw. And by the way, dinig ikuha ang minhag or ang custom nga kung dunay mo panaw, yes of course, magsugod sa 7 days ang iyahang pagmorn and then moabot pa siya 30 days. Diri gi-base nga mohilak siya 30 days. But talking about the soul, ang paghilak og 30 days, kini siya mo connect ngadto sa bulan sa Ilol before Rosh Hashanah. Because Rosh Hashanah is the day of judgment. Mao kani siya ang adlaw sa paghukom, not only for the Jewish nation but for all the world. In the book of Tehillim, it says that all people will pass on before Hashem just like the sheep before his shepherd. Ang tanang mga tao mo agi sa tubangan ni Hashem o husgahan siya. And remember, the judgments is dunay mupanaw, kinsa na mupanaw, i-determine sa Rosh Hashanah, o kinsa pod ang mahimugso, kinsa ang matao, o sa tanang mupanaw, i-determine, kinsay mupanaw, pinagi sa baha, may Hashem protect us, kinsay mupanaw, pinagi sa kalayo, kinsay mupanaw, pinagi sa accident, kinsay mupanaw, pinagi sa famine, kinsay mupanaw, pinagi sa sword, kinsay mupanaw, pinagi sa plague or virus or sickness. And the only thing that can suspend the decree is the Teshuvah, Tefillah, and Tzedakah. Ang maka-suspend sa decree, mao ang pag-return sa matag tao ngadto siyang source nga mao si Hashem o gunya magtifela magampo. And that's why ang mga Jew 30 days ang ilang tifela. 30 kadlaw. Para nga ma-change ang decree. Now, and turn into good. Na instead na midat hadin, turn into midat harakamim. Instead, mayo siyang attribute of judgment. Ang may tabo is attribute of mercy. Attribute of kindness. Maluoy siya. And He will judge us in our favor. Na kung kulang tag usa ka guhit, iyahang dungagan. Para lang yun nga matagaan ta og good judgment. So, alang sa mga tao nga nag-teshuvah, naglakaw sa Torah, whether Jewish or Noahide, Hashem will judge us for our favor. Amen? Musga siya nato, pinag-isip sa iyang pabor. Nagaanda niyang pabor. Okay, in this parasha, ini parasha, makita nato at pinay upat ka mga bahin sa 7 laws, universal laws, kagisgutan. Number 1, mao ang second command, that is Birkat Hashem. That is, do not curse Hashem. Instead, you need to bless Him. And according to the sages, this is connected to the laws of promises and oaths. Laws of oath and promises. Balaod sa mga pagpanaad. As what we have heard in the parasha, that everything that will come out from your mouth, you need to do it. Tanang mga butang, magula siyang baba, obligated ka nga mutuman. Nga naman, kay si Hashem minaw, and He is your witness, nga nisulti ka na. Witness ni mo siya, nga nisulti ka na. Although walay laing tao na minaw, si Hashem nakadungog, and He is your witness. Therefore, you're obligated to perform. Otherwise, ikaw, i-charge og Birkat Hashem, that is, imo siyang desecrate iyang pangalan. Now, it is a part of the Noahide laws o universal laws nga atong i-bless si Hashem, dili na to i-desecrate iyang pangalan, ug usa ni ana pinaagi sa atong mga gisulti, we are obligated to perform.
Next, we can find the Giloy Arayot, that is prohibition against sexual immorality. Now, kita nato nga kung dunay babae nga gi-rape, kung gi-rape daw siya sa city, unya wala siya nisinggit, at yun silang duha. Kung gi-rape daw siya sa bukid, musinggit man siya dili, ang nag-rape lay patyon. Nga naman nga lahi ang setting sa city ug sa bukid. Tungod kay sa city, kung mo-cry siya, matabangan siya, kay daghang mga tao nakadungog. Pero ato siya daw ripon sa field, bisan pag musinggit na siya, walay motabang niya. Mao na nga ang rape victim sa field, dili siya, or I'm not talking about rape, but seduction. It is a seduction, no? It's unfair to the victim nga i-death penalty siya, but seduction. Now, gitintal siya. Okay? So, Giloy Arayot, that is prohibition against sexual immorality, nga kini siya nga matang sa sala, mao ang itawag og ancient type of sin. Tigwang na kay nga sala. Tigwang na kay nga sala nga diin kini no mi kumbaga mi giatubang sa matag tao, especially sa mga lalaki. Okay, and that is sexual immorality. And that's why we can find gisgutan na ang sinina sa mga babae dili dapat sulon sa lalaki, ang sinina sa mga lalaki dili sulon sa sinina sa mga babae. What does it mean? Likayan ang mag-mix-mix. Kung unsa man daw purpose sa lalaki nga magsulob siya binabay para lingkod siya tapad sa babae, para maka-mix siya kuyog sa mga babae. Unsa po hinukdan nga ang mga babae magsulob sini mga linalaki para nga mix siya sa mga lalaki. Dili gusto siya ana. Di siya gusto mix. May hinungdan nga bisan sa mga services kinahanglan separate ang babae, separate ang lalaki. Dili siya gusto. Okay? So, makita na ito. And then, aside from Giloy Arayot, we can find ang gisgutan mao ang gazela. What is gazela? That is stealing. And the worst level of stealing is kidnap. Okay? Kidnapping. So we can find nga ang makidnapper patyon. Okay? Ang tao nang kidnap. Nga naman, tungod kay pinakataas nga level sa stealing, mao ang tao nga mangawat og tao. So you can find it in this parasha. And the next we can find is gazela. Gazela, Everminakay. Okay? Everminakay, mao ang warning nga respetuhon nato ang nature, dili nato ubusuhan ang mga hayop, dili ta mukaltas og unod sa hayop kunya kaunon siya nga buhi pa. Now, that means dapat atong alagaan ang nature, di nato ubusuhan, ug dili gusto ni Hashem nga dunay crossbreeding. Dili daw i-crossbreed. Dili sa gusto nga bisan sa anom nga i-mix siya. Dili siya gusto. Okay? And then, ang mga hayop sa ang crossbreeding sa hayop. Even ang iro. Bisan ang iro. Pananglitan, podel siya nga iro. Gagmay. Or chihuahua. Or chitsu. Dili siya pwede nga upahan sa mga askal o ruban pa. Nga naman, separate na siyang species. Although, iro siya. Pero ang species niya lahi na siya. Okay? So, tama mo po ng mga advice sa mga nanindag mga hayop nga ayaw ninyo i-crossbreed. I-preserve ayang breed. No? Pero wala tagai o spiritual connection. Ang spiritual connection mao nga bawal ta mag crossbreed kay
part na siya sa destruction of Hashem's creation. Gusto ni Hashem nga ang creation mo hangtod. No, mulungtad siya. Mulungtad siya. Even the wolf, bawal siya paupahon sa nga domesticated. Although mura ra gyapon iro ang wolf nga domesticated. Pero in the sense nga ang iro nato kilib ang ngalan o niya ang wolf dili man siya kilib. Instead, Zeb man siya. So, lahi siyang pangalan. Nganong lahi daw siyang pangalan sa Hebrew? Tungod kay different species siya. So, even the wolf, dili pwede paupahon sa mga domesticated nga mga iro. Kay bawal siya. Okay? O ingon man ang kabayo, bawal paupahon sa asno nga mauna gihimo sa mga tao kaniadto og nahimugso ang mule. No, kanang mula nga kabayo, no, nga mga kusgan kaayo niya, mga warrior, no, may gigamit sa gira. Okay? So, matod pa ni King David sa previous study nato na some trust in horses, trust in chariots, but we trust in the name of Hashem. Ngano daw nga dili daw kabayo ang gisaligan ni King David. Ngano mo saling daw kag kabayo nga dadon mo daw kagira. Ang kabayo daw kung maoy imong saligan, gira daw ang atuon ana. Pero kung si Hashem ang imong saligan, dadon ka sa peaceful land. And we trust in the name of Hashem. Do not trust in horses. Ayog salig. Okay, balikan na ito. Now, ang crossbreeding, kini siya, bawal, and that's why we need to be very careful. Okay, in chapter 22, verse 6, if you encounter a bird's nest in the street, and on any tree or the ground containing chicks or eggs, and the mother is sitting upon the chicks or the eggs, you should not take the mother upon the young. You should always send away the mother, and then you may take the young for yourself. So here we can find the halakha nga although ever min hakai means detaching meat from live animal, which is forbidden to be eaten. Pananglitan ni kaltas ka og unod o niya niluto niya buhi pa ang hayop, bawal siya kaunon. No, bawal siya. How about kung gatas ang kuhaon or itlog? Is it ever minakay? Is it forbidden? Here we can find na once ang itlog mo gawas, gikan sa inahan, separated na ang itlog sa iyang inahan. Pero kung naapa siya sa sulod siyang inahan, ang itlog ug ang inahan usara. So once mo gawas na siya, now ang itlog separate na. And there are questions arise. So mala sa ever minakay law, ang itlog ba nga naipiso, nga tawag og balot, covered ba siya sa law? Ang itlog nga naipiso. Okay? Since ang itlog wala pa daw napusa, although naana siya kinabuhi sa sulod, gitawag siya potential life, and still it's not actual life. Potential siya. Therefore, egg pagyapon siya. Itlog pagyapon. Nagpasabot nga sa, as far as the Noahide law, the universal law is concerned, dili bawal ang magluto og itlog nga naipiso. Kung sa'y tawag na, balot. Dili sa bawal. Pero ako nanugo ninyo nga hala, hotda na lang ninyo ng balutan din ha, kauna ninyo kay dili bawal. Ingon si Elder, number 1 kayo na nga kolesterol na. Pagbantay po mo ana. Ang ato lang, based on the halakha, dili ka pwede panisan kay nagkaong kag balot.
Walay punishment sa imo. Kaya kaong kagbalot. Wala siya labot sa ibirminakay. Because we can find nga once ang inahan ng itlog masend away, pwede na makuha ang iyang itlog, pwede na makuha lutoon, pwede na makuha ang iyang, ano man, separate na siya sa inahan. Separate na siya inahan. Okay? Now, doon ay linya in verse 7. For you should always send away the mother, and then you may take the young for yourself, and this will be for your own benefit, and you shall live a long life. That is, Viha Arakta Yamim. Kung makakita do kag sala niya, bugaon nimo ang inahan, palayo, kuhaon nimong itlog, kuhaon nimong piso, imong lutoon, imong pritohon ang piso, mutaas imong kinabuhi, basta imong gi palayas ang inahan. Mutaas ang kinabuhi. Ingon ng mga sages, mao daw ni siya command or mitzvah nga walay gasto. Unya, mutaas imong kinabuhi, wa kay gasto. Mangita ra kag langgam dito. Ya paghuan bugaon nimo, nya kuhawan nimo iyang itlog. Ug himuon nimo na mutaas imong kinabuhi. Karon, kay sa Gimara na may bata gisugo dong, kuha atong itlog dito. So nikat-kat ang bata. Pagkat-kat niya na inahan. So bawal kuhaon. Kasi gihimo sa bata, yung gibugaw. Nilupad ang inahan. Karon gikuha na yung itlog. Pagkuha niya, hug mo siya. Yung pagkahug niya, namatay. May nating discussion sa Gimara nga duha ang iyang gituman. Unya, ang saad sa duha, puros taas kinabuhi. Exodus 20. Kaved et aveka ve'et ebeka. Limaan, Yarakon Yamim Al-Haaretz Hashem Eloheka Noten Lach. Respetuhan ninyo, i-honor ninyo ang inyong amahan o ang inahan. Aron mo taas yung kinabuhi. So, gisugo siya siyang amahan, nga pakatkaton, aron kuhaon tong itlog, mutaas yung kinabuhi kay gisugo sa samahan. Karon niingon man diri nga kung naay inahan sa salag, bugawa sa kay mutaas imong kinabuhi. Yan nahulog na namatay ng bata. Nga duha man unti ang gituman. Ang iyang amahan o ang gisulti sa Deuteronomy 22 verse 7. And then, nagsigig argue ang mga rabbinical authorities unsa man yung problema ha. Ang ton nga miapot sa word nga ayim, which is the word for life, which is in plural form. That ayim is not only addressed to this life, but in the life to come. Ang buot ipasabot, kantong bataa, sigurado jud nga mabanhaw panahon sa ukamhaba. Kay gituman niya ang duha ka authority. Gituman niya ang ginikanan, gituman po niya sa Hashem, therefore the child will live eternally. So ikaw na'y bahala kung mudawat ba ka ng explanation, naranas sa imuha. Now, nga man yun nga namatay man nga gispituhan nga ginikanan, o niya, gituman na gini ang sugo ni Hashem. Okay? Now, ano makita now sa last portion? In verse 11 of chapter 25, you must not keep in your pocket two weights, and one is bigger and one is smaller, and two measure, the other is bigger and the other is smaller. Alam ni sa mga negosyante,
Now, nga bawal kita manikas. Lahat na ng buy and sell. Kung mangumpra, gamito niya itong timbangan nga masugo ba? No? Kung may siya nga 80 kilos ra ni ba? 80 ra yun. Niya 120 da eh. Ano man, sugo niya ang timbangan. 80 ra ni. No? Sa una, pa'y timbangan ang mamaligyag manok, alsahon ra man. 6 gramos ni Nay. 6 gramos. Sa kilog tunga na. Sa dili, oh. Bibi, ako. Buka to. May problema. Kaya may timbangan sa na. Adi, size ra. Kaya matungkol sa Proverbs. Kung dagang tao daw, may ingon daw siya, logi ko, logi. Ya kung siya na lang daw, usap mo katawa. Dako, ano ko ginansya to eh. 6 gramos, sa di kilog to ga. Kuha ang ginansya eh. Ngayon si Hashem, ayaw mo pagbaton og duha ka mga timbangan. Amo daw na itimbangan niya, do kabuok niyang usa. Daot, niyang usa, ama, bawal siya. Ilabay ng daot. Now, ano man, kay bawal ta magtinir ana. Bawal po ka magtinir og measure ang usa taas ang usa bubo. O, para sa una magpalit og PC kay dupahon ra man na. Ano? Dili gid metro, dupa jud. Tagpila man ni mo PC nong ay tag 4 ang dupa. Kinsa may mo dupa? Namaligya man siya. Akin eh. Katumubog kamot. 1, 2, 3. Kamot ko ng kamot. Ay basta kay tag 4 ang dupa. Mangumpra na. Gidala niya to birdugo nga taas kay kamot. Nasuko siya Shem ta. Dili yung gusto siya Shem gud nga manglukot ang tao. Kadi siya gusto magkagubot ang kalibutan. Amen ba? And po ko Isaiah 45 verse 18. He created the heavens and the earth and He created them not to be empty but to be inhabited. And according to the Talmud, we can find two things. Hashem wants this earth to be inhabited. And secondly, and the inhabitants must be civilized. What kind of civilization? That can bring them shalom, that can bring them peace. No other civilization apart from the Noahide laws. Laws for humanity. Universal laws. Kung ang tao mag-abide sa Noahide laws, walay mamintaha. Now, walay taong manghilabot. Walay taong mangawat. Walay taong mangloko. Ano man kay nagtamod siya sa Noahide laws. Laws of Noah. Gusto ni Hashem nga walay deceit nga makita niya sa ato ang mga intentions. Nga sama sa gingon sa Deuteronomy 8, perhaps you might say in verse 15, 16, 17, perhaps moingon mo nga pinaagit ako ang abilidad. Ako nakakaplag ko grabe, diskarte yun ko, kwarta yun ko ba? Kasi, pag sinugarol nga istorya, nga tungod daw ato yung diskarte, nakakwarta siya. But in verse 18, it says, but remember Hashem, your Elohim, for it is He who gives you the kuach. It is He who gives you the power, the might, ability, vigor, and energy to get wealth. Kung naay mamaligya nila, o sabi kasagaran ng madungog, kwat po kayo niyo, pabitaw na ang mga Jew, kung mamaligya daw na silang sikanahan, dili sila gustong pintura-pinturahan, pagwapo-gwapohon. O niya, guba na di ay. Yan lain na batang tinanawan kay,
Kanara gawas mo tanan mo gwapuha oy. Gwapo bitaw. Pag under nga is di mo under. Sige, butang kag R. R, 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 R. Wal gyapon ni under. Pero gwapo tanaw. Ngano man, yung gipagwapo. Deceiving daw na siya. Nagmumukhang gwapo. Pero, guba na di ay. Ya dili gusto siya Hashem, nga inaanak daw ta, mamaligya. O pinag kasagarang mga maligya, wag yun nila yung istorya. Gwapo ka hindi, oy. Gwapo na. Anong gibaligya mo na nimo? Eh kung gwapo pa na, di mo na baligya. As of course, may exceptions. Pananglitan og duha imong item tulo, yung ka extra. Eh, siyempre, baligya di mo. At least wala ka ng ngilad. Sulti kang tinuod. Na, sulti kang tinuod. Pero ang problema, kung sulti kang tinuod nga, lagi, oy, naguba bitaw ni, nahurot mo kong kwarta, kung ako anig ginastuan niya ba? Na, kisampoy mo palit. Mas maayo, di na lang ka magtingog-tingog. Tanaw lang niya. As is where is ta. Ta. Ay, okay pa ma. O, sige. Palito na mo? Okay. Nasalamat. And ana. Dili gusto siya Shem nga muhimo tag-disit para lang gid baka binta ta sa uban. Para lang gid baka kwarta ta. But remember Hashem, this He who gives you the power, the energy. Sad to say, na yung mga tao nga, gamiton lang nila ilang energy para lang yun makasala. Sad to say. Gamit silang energy para lang yun mangilan ito. Kabalbo mo sa mga kasidot opinion, ang tanang matang sasala, tawagon siya og unintentional murder. Nga naman, once mo gamit daw ang tao siyang energy to sin, it is considered as murder or killing. Mura na gyapon daw kagapatay. Nga naman, because you are using your energy in a wrong way. Gigamit daw nimo ang imong energy sa dili tama. Ay mga tao nga, sama itong naitabo ni Rabbi Yukanan. Naligo siya. Yaki si Rabbi Yukanan, taas og buhok. Unya, gwapo kayo. Unya, kinis kayo. Kamot, kutis. Abi sa hold upper o babae. Di yung gi-hold up. Maingon siya. Yung si Rabbi Yukanan, before I give you what you want, can I say something? So yes. Isa, I saw an energy deep inside your body. Tidak ko aglawas. I see an energy deep inside your body. Why not use it for Hashem? Anong dili man na nimo gamiton para sa tama? Kasayang ba sa imong energy? Dako ka aglawas. And yet, gigamit nimo mang hold up ka. Iwan siya. What do you think? Dawaton ko ni Hashem siya. Why not? Go to my yeshiva. Go to my yeshiva. I will teach you. Ang piniadto. Niadto yun. Og nahimo siyang great man. O siya'y tawag niya sa Talmud. Ishlakish. Siya to. Now, ano man, na-convert siya. Ano, dako kay glawas, yan ang hold up, niya giingnan. Daghang kay energy na imong lawas ba? Gamitan ra gud sa tama. Ano yung may gamit pang hold up? Sayang ba na imong energy? Sad to say na yung mga tao nga mo gamit sa ilang skill, ilang power, ilang might, gamiton nila sa dili tama. Why not do it for the good? Samtang naapatay kusog, gamitan na for the good. Amen ba? Gamitan na para sa maayo.
And Hashem will bless you more and more. For it is Hashem who gives you that energy, that power, that might, that strength, so that you can have wealth. And remember, as we work, Hashem has promised to bless the works of our hands. That means Hashem will bless us above nature, beyond nature. Dili daw miracle na, pero beyond nature, above nature. Nga naman, tungod kay you trust in Hashem. And Hashem will bless you more and more. Biraka, bihatzlaka, bikol maasiya dichem. Blessing and success to all of the works of your hands. Ihatag ni Hashem as you perform His mitzvot. Toda raba, may Hashem inspire you always. Shalom, shalom.